Hinamak na manugang. Kabanata 826. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Shuila at tumingin sa kanya na parang nakatingin sa isang baliw. Ano ang mali sa taong ito? Kahit na siya ay bihasa at may makapangyarihang background, maaaring kailanganin niyang gumamit ng pambihirang paraan para pilitin ang kabilang partido na sirain ang kontrata at tanggapin ang pag-endorso ng Jiang's company. Ayos lang, binigyan siya ni Alex Dixon ng isang nakakapanatag na tingin, na nagpapakita na dapat siyang maging komportable. Umiling din si Jiang Shuila sa kanyang puso. Kalimutan mo na, anyway, siya ang tunay na boss sa likod ng kumpanya. Kung talagang hindi ito gag-ana, maaari niyang ilantad sa publiko ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon at protektahan ang posisyon nito bilang general manager. Sa meeting room, pinag-uusapan ang tingin ng lahat kay Alex Dixon. Si Jiang Shuaimang ay mayroon ding masasamang ngiti sa kanyang mukha habang malapit nang makita si Alex Dixon. Sa oras na ito, masayang kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Iyon ang speaker exemption. Umungol si Jiang Shuaimang. Gusto niyang pigilan ang batang ito na paglaruan siya. Tumingin sa kanya si Alex Dixon na may ngiti na hindi ngiti at saka nag-hands-free. Dumaan ang tawag. Isang nagulat at malutong na boses ng babae ang nagmula sa kabilang side. Si Kuya Alex ba? Akala ko hindi mo na ako tatawagan. Sa sandaling tumunog ang matamis na boses na ito, halos lumuwa ang mga mata ni Jiang Shuaimang, hindi niya namamalayan na tiningnan ang female star photo sa screen. Casual na sinabi ni Alex Dixon, Lingzhu, naging masaya ka ba? Anong mali? Naku, nag-meeting lang ang kumpanya ko at sinabing gusto kitang imbitahan na i-endorse ang mga produkto ng kumpanya namin, pero tumanggi ang manager mo. Ano, Kuya Alex, bakit hindi mo sinabi kanina? Nagpout si Ruan Lingzhu at sinabing, hindi ko alam na produkto yun ng kumpanya mo, kung hindi, siguradong pumayag ako. Tapos free ka ngayon, kung hindi ka libre, then forget it. Kung malaya ka, kung gayon, tila natakot si Ruan Lingzhu na tumanggi siya, at nagmamadaling sumagot, kailan ako darating at pipirma sa kontrata? Napakamot ng ulo si Alex Dixon at tumingin kay Jiang Shuila na may nagtatanong na tingin. Nagulat din si Jiang Shuila sa eksenang ito at nabawi lamang ang kanyang pakiramdam pagkaraan ng mahabang panahon. Ang mas maaga ay mas mabuti, kung gayon ay gawin natin ngayon, diretsong sagot ni Alex Dixon. Ang masayang boses ni Ruan Lingzhu ay nanggagaling sa kabilang dulo ng telepono. Walang problema, pupunta ako dyan. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ibinaba ni Alex Dixon ang telepono at saka itinuro ang orasan sa dingding. 43 segundo, wala pang isang minuto. Natahimik ang buong conference room. Maging ang old lady Jiang, na nakaupo sa upuan ng karangalan, ay naninigas. Pagkaraan ng ilang segundo, nagngangalit si Jiang Shuaimang dahil sa kahihiyan. Tumayo siya at tinuro si Alex Dixon at umungol. Imposible, si Ruan Lingzhu ang kasalukuyang pinakasikat na babaeng celebrity na may traffic, ang hirap kasing umakyat sa langit para kunin ang kanyang numero ng telepono, saan mo nakita ang taong magbalat kayo bilang Miss Ruan? The skies, ngumisi si Alex Dixon at sarkastikong sinabi, sa tingin mo ako ikaw. Agad na namula ang mukha ni Jiang Shuaimang at mapait na sinabi, namumula na ngayon si Ruan Lingzhu hanggang sa maging kulay ube, imposibleng tanggapin niya ang pag-endorso, talagang hindi ako naniniwala. Ngunit ang kanyang pagtanggi ay walang kahit kaunting lakas, dahil ang boses na nagmula sa telepono ay talagang boses ni Ruan Lingzhu. Bang, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Tumakbo ang receptionist sa kwarto dahil sa gulat, hingal na hingal siya. President Jiang. Ang manager ng big star na si Ruan Lingzhu na ngayon lang ay biglang tumawag at sinabing tinanggihan niya ang pag-endorso ng kumpanya noong nakaraan. I'm very sorry, and I'll come over immediately to sign the contract, hoping to let Ruan ini-endorso ng Lingzhu ang panggamot na alak. Si Ruan Lingzhu ba talaga? Agad na naging berde ang mukha ni Jiang Shuaimang. Natahimik ng ilang segundo ang meeting room bago ito biglang sumabog. Nagsimulang mag-usap ang mga tao, puno ng pagkabigla ang kanilang mga mata. Tumingin din si Jiang Shuila kay Alex Dixon na may pagtataka sa tingin. Alex, hindi ko inaasahan na kilala mo kahit ang sikat na babaeng star, at pamilyar ka sa kanya. Si Ruan Lingzhu ay isang sikat na celebrity ngayon, at ang kanyang endorsement fee ay hindi bababa sa 1 milyon.
Sa pagkakataong ito, biglang may naisip ang receptionist at nagmamadaling nagdagdag. Sinabi din ng ahente ni Ruan Lingzo na ang endorsement fee ay 1 milyon lamang. Sinabi niya na ang lahat ng perang ito ay donasyon sa kapakanan ng publiko, at ito ay sa pangalan ng aming kumpanya. Natigilan lahat ng mga tao sa conference room. Ang 1 milyong bayad sa pag-endorso ay hindi pa sapat para mabayaran ang bayad sa pag-endorso ng 1/5 bituin. Ang gawain ni Ruan Lingzo ay ganap na walang kabuluhan. Not to mention, itong endorsement fee, kailangan pa niyang mag-donate sa public service sa pangalan ng joint ventures. Ito ay katumbas ng pagtulong sa kumpanyang mag-advertise muli, at siya mismo ang nag-endorso nito ng libre. Alex Dixon, ang mukha mo, ang laki talaga. Hindi napigilan ni Jiang Shuela na sabihin, na tahimik lang siya. Sa oras na ito, hindi na napigilan ng ilan sa mga nakatataas sa kumpanya ang kanilang pananabik at tumayo para sabihin. President Jiang, dahil handang mag-endorso si Ruan Lingzo, at naniningil pa nga ng ganoon kababang bayad sa pag-endorso, ganap nitong nailigtas ang kumpanya ng malaking halaga ng pera. Hayaan mong i-endorso ito ni Ruan Lingzo, siya ang pinakasikat na celebrity, at napakababa ng bayad, katumbas ito ng pagkuha ng kumpanya ng malaking bargain ng libre. Hindi ko talaga maisip kung paano talaga nakilala ni Ruan Lingzo si Alex Dixon. Sa gitna ng mga alon ng nasa sabik na mga talakayan, nakaupo si Old Lady Jiang sa pangunahing upuan na medyo pangit na ekspresyon. Nangunot din si Jiang Shuaimang sa kanyang upuan, tulad ng isang nagyelo na talong. Ang resultang ito ay talagang ikinagulat niya at nagalit. Inirekomenda niya si Wang Wanteng dahil gusto niyang makuha ang puso nito, malaki ang ginastos niya sa kanya, at nangakong i-endorso niya ang kumpanya nito para makuha niya ang puso nito. Tatlo anyway, natitiyak niya na si Old Lady Jiang at fourth uncle mula sa Jiang family ay makakapag-endorso sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lalabas si Alex Dixon sa kalagitnaan at guluhin ang kanyang plano. Gayunpaman, hindi akalain ni Jiang Shuaimang na kilala talaga ni Alex Dixon si Ruan Lingzo. Isa pa, wala pang 1 minuto, hinayaan niya itong kunin ang endorsement mula sa kumpanya at hindi naman talaga humingi ng endorsement fee. Ang ganitong uri ng himala ay hindi niya kayang tanggapin. Naayos na ang usapin, tumayo si Alex Dixon at ipinatong ang mga kamay sa mesa, lumipat ang kanyang tingin kay Jiang Shuaimang at Old Lady Jiang. I think everyone heard the bed just now, let's start now. Biglang tumahimik ang buong meeting room. Ang laman ng taya ay si Jiang Shuaimang na tumatahol na parang aso. Alex Dixon, huwag kang masyadong lumayo. Si Jiang Shuaimang ay nagngangalit dahil sa kahihiyan, hinampes niya ang mesa at tumayo. Handa lang akong tumaya at umamin ng pagkatalo. Ikaw ang pumayag, malamig na sabi ni Alex Dixon at tumingin kay Old Lady Jiang ng matalim na tingin. Ang mukha ni Old Lady Jiang ay nagpalit-palit din ng berde at puti. Sigaw niya sa malalim na boses. Ano, gusto mo rin akong isama? Ngumiti si Alex Dixon at tinitigan siya at sinabing, pakinggan mo, sinabi ko lang ang salitang ikaw. Isa pa, ang pusta na ito ay unang iminungkahi ng iyong anak na si Jiang Shuaimang. Isasama na sana ni Alex Dixon si Old Lady Jiang sa taya, ang masalimuot nilang mga titig ay dumaan sa iilang tao. Napakatapang, talagang naglakas loob siyang huwag igalang si Old Lady Jiang. Hindi yun isang ordinaryong empleyado ng kumpanya, siya ang pangalawang pinuno ng pamilya ng Jiang. Ang kanyang pinangangasiwaan ay mas mababa lamang kaysa kay Old Master Jiang. Mukhang problemado rin si Jiang Shuela. Sa isang banda, siya ang may autoridad na figura ng Jiang family, at sa kabilang banda, siya ang boss sa likod ng mga eksena, si Alex Dixon, hindi lang niya alam kung paano pumili. Pakiusap, Old Lady Jiang, nakangiting sabi ni Alex Dixon na hindi ngiti, this is ridiculous, hindi mo nga ako ginagalang. Sa sobrang galit ni Old Lady Jiang ay hinampes niya ang mesa, at tumalon ang mga ugat sa kanyang noo. Kinatawan niya ang tungkulin ng Jiang family at ng buong Jiang's Corporation. Kung tahol siya na parang aso sa harap ng lahat, mawawala ang buong mukha ng Jiang family. Kabanata 827 nanlamig ang mukha ni Alex Dixon at sinabing, isinasaalang-alang ba ito ng isang double standard, kung ako ay taya? Ang salitang makapal ang balat at ang salitang doble, ay agad na nagpapula sa mukha ni Old Jiang, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas galit. Galit na umungal si Jiang Shuaimang,
Alex Dixon, napakatapang mo, paano mo hinayaang tumahol ang matandang babae na parang aso, nilalay mo lang ang mga nakatatanda. Ang gumagalang sa akin ay palaging igalang. Malamig na sabi ni Alex Dixon. Ang kanyang mga mata ay lubhang matalas. Ayos lang kung hindi ka sumunod sa postahan. Pagkatapos ay umalis ka kaagad sa kumpanya at pumirma sa kasunduan. Hindi ka na makakabalik pa sa kumpanya. Ang kanyang kumpanya ay hindi nangyari ng gayong manggugulo. Kung hindi dahil sa napahiya si Jiang Shuili, hiniling niya sa dalawang ito na magsisigawan ngayon. Ano, ang lakas ng loob mong paalisin ako, galit na saway ni Old Lady Jiang. Nagkibit-balikat si Alex Dixon at tumingin kay Jiang Shuili. Pinunasan ni Jiang Shuila ang kanyang templo ng masakit ang ulo, sinabi na niya sa kanyang pamilya na huwag hayaang bumalik si Jiang Shuaimang, nakakalungkot lang na spoiled siya ni Old Lady Jiang at nagdulot ng gulo ngayon. Tumayo siya at walang magawang sinabi, Old Madam and Fourth Uncle, you guys should go home. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, lahat ay natigilan, maging si Old Lady Jiang ay hindi bumalik sa kanyang katinoan sa mahabang panahon, makalipas ang mahabang sandali, sa wakas ay tumawag siya sa nanginginig na boses. You want me to leave the company, pati ikaw tinutulungan mo si Alex Dixon? Hindi ko tinutulungan si Alex Dixon, ngunit siya ang namamahala sa kumpanya, ngumiti si Jiang Shuila ng mapait at sinabing, dapat kang umuwi at pumunta sa iba pang mga subsidiary ng Jiang's Corporation. Ikaw, namutla ang mukha ni Old Lady Jiang at galit na itinuro niya si Jiang Shuila. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Ito ang unang pagkakataon na siya ay tinanggal sa kumpanya ng kanyang pamilya. Isa lang itong kahihiyan, alisin mo si Alex Dixon ngayon din, kung hindi ka na babalik sa Jiang family. Ipinadala ni Old Lady Jiang ang huling mensahe, gamit ang kanyang katayuan bilang isang elder para supulin si Jiang Shuila. I'm sorry, Old Madam, kung wala si Alex Dixon sa kumpanya, imposibleng iwan siya ng Jiang family, hindi umatras si Jiang Shuila. Pang-apat na uncle, tulungan mo si Old Madam palabas ng meeting room. Gulat na gulat ang mga tao sa meeting room, maging ang mga security guard ay natigilan sa pintuan at hindi nang ahas na sumulong. Isa itong himala, talagang pinaalis ni Jiang Shuila ang second in command ng Jiang sa harap ng lahat para sa kapakanan ni Alex Dixon. Anong klaseng background meron itong Alex Dixon? Good. Galit na galit si Old Lady Jiang kaya sinabi niya ang mabuti ng 3 beses na sunod-sunod, sa masungit na mukha, inutusan niya si Jiang Shuaimang, tawagan si Old Master Jiang at sabihin sa kanya na itaboy ang rebelding apo na si Jiang Shuila at Alex Dixon sa negosyo ni Jiang na magkasama. Tuma-NGO si Jiang Shuaimang at agad na kinuha ang kanyang telepono. Tahimik ang meeting room. Walang sino man ang nag-akala na ang usapan ay magiging napakalaki na makakaalarma kay Old Master Jiang. Walang pakialam ang ekspresyon ni Jiang Shuila, kung utos ng kanyang lolo, maaari na lang siyang umalis sa kumpanya at ilantad sa publiko ang tunay na pagkatao ni Alex Dixon. Sa katunayan, ang apelyido ng joint ventures ay Dixon hindi Jiang. Nakakonekta ang tawag. Mas lalong naging tense ang atmosphere sa meeting room. Tanging si Alex Dixon lang ang may maluwag na ekspresyon sa mukha habang nilalaro ang phone niya na parang walang nangyari. Lumitaw sa malaking screen ang maririnig na figura ni Old Master Jiang. Agad na pumunta si Old Lady Jiang para magreklamo, at sinabing may matinding galit, walang respeto si Alex Dixon sa Supremo, hindi niya ako inilagay sa kanyang mga mata, gusto niya talagang paalisin kami ni Shuaimang, at ang kanyang apo na si Sydney, ay pumanig din sa kanya kaagad na utusan si Sydney na umuwi at paalisin si Alex Dixon. Ano bang pinagkakaguluhan mo? Bumalik ka agad, huwag mong idisgrasya ang sarili mo sa kumpanya. Halatang galit si Old Master Jiang at sumigaw sa screen. Narinig mo ba yun? Hiniling ka ng matandang master na bumalik, tuwang-tuwa si Jiang Shuaimang at sinabi kay Jiang Shuila. Galit na sigaw ni Old Master Jiang, huwag mong hanapin si Sydney, I am talking about you. At ikaw. Ang unang ikaw ay tumutukoy kay Jiang Shuaimang, at ang pangalawang ikaw ay malinaw na Old Lady Jiang. Tatay, natigilan si Jiang Shuaimang at halos maghinala na ang kanyang narinig. Naging berde rin ang mukha ni Old Lady Jiang at hindi makapaniwalang nagtanong, ako ang pinag-uusapan mo. Kung hindi kayo,
Sino pa kaya, napakadilim ng mukha ni Old Master Jiang na maaaring tumulo ang tubig mula rito. Saway niya sa matigas na boses, matagal ko nang sinabi sa iyo na huwag hayaang magdulot ng gulo si Shu Aimang, ngunit pinilit mong dalhin siya sa kumpanya, si Mr. Dixon ang benefactor ng ating Jiang family, at siya rin ang benefactor ng grupo ng ating Jiang, kahit sino, ang hindi gumagalang sa kanya ay hindi gumagalang sa akin. Pagkasabi nun ay umorder na siya sa harap ng lahat. Kayong dalawa, kaagad ng tawad kay Mr. Dixon at umalis sa kumpanya. Shu Aimang, binaygo mo ako, iaayos ko ang pagpunta mo sa South Africa pagkatapos mong bumalik, Sydney, lahat ng kumpanya. Unahin mo si Mr. Dixon at sundin ang kanyang nag-utos ng walang kondisyon. Mabilis na tumayo si Jiang Shuila at magalang na yumuko sa screen. Oh, Lolo, kung handa kang tumaya at umamin ng pagkatalo, gawin mo ang sinabi ni Mr. Dixon, sa isa pang kalahating oras, gusto kong makita kayong lahat na bumalik sa Jiang family at aminin ang inyong mga pagkakamali, nang matapos silang tanggapin ni Old Master Jiang, banitin niya, itaas ang video call. Tahimik ang meeting room, ang resultang ito ay wala sa inaasahan ng lahat. Umupo si Jiang Shuaimang sa upuan na may pagkalungkot sa mukha. Si Old Lady Jiang sa kabilang banda, ay tuwid na nakaupo, ngunit ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Ang magkabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa armrest ng upuan, at nanginginig ang kanyang katawan, halatang puno ng galit ang dibdib niya. Si Alex Dixon lang ang kalmadong nakasandal sa upuan, malamig ang mga mata. Dahan-daang itinaas ni Old Lady Jiang ang kanyang ulo at mabangis na tumingin kay Alex Dixon, pagkatapos ay mahinang kumaway kay Jiang Shuaimang. Shuaimang, kung handa kang tumaya at aminin ang pagkatalo, gawin mo ang sinabi ni Alex Dixon. Nanay, naging berde ang mukha ni Jiang Shuaimang, gusto mo talagang tumahol ako na parang aso? Gusto mo bang umalis sa kumpanya? Itatapon ka ba ng matandang master sa South Africa? Pinigil ni Old Lady Jiang ang kanyang galit. Nanginginig si Jiang Shuaimang, ang mga kondisyon ng South Africa ay kakilakilabot, paano niya natitiis ang gayong pagdurusa? Napatingin siya kay Alex Dixon na may hinanakit. Kinailangan niyang kagatin ang bala at pilitin na ibuka ang kanyang bibig. Woof, 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 woof. Isang tahol ng aso ang lumabas sa bibig ni Jiang Shuaimang. Sa seryosong meeting room, biglang naging nakakatawa ang atmosphere. Maraming tao ang nagpipigil ng tawa, ang ilang mga tao ay ibinaon pa ang kanilang mga ulo sa ilalim ng mesa ng pagpupulong, natatakot na sila ay tumawa ng malakas. Tiniis ni Jiang Shuaimang ang kahihiyan at ginaya ang ilang tahol ng aso, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umupo. Dalawa ngayon, tuluyang nawala ang mukha niya. Kahit na manatili siya sa kumpanya, natatakot siyang pagtawanan ng buong kumpanya sa kanyang likuran. Tama na. Malamig na tumango si Alex Dixon at tinitigon si Old Lady Jiang. Kinagat ng matandang ginang Jiang ang kanyang mga ngipin at ang kanyang dibdib ay nagtaas baba sa galit. Siya ang tungkulin ng Jiang family. Kung talagang natuto siyang tumahol sa harap ng lahat, mawawala lahat ng mukha niya. Ngunit para sa kapakanan ng kanyang spoiled na bunsong anak, sa wakas ay nagpakawala ng mahabang hininga si Old Lady Jiang, pinilit niyang ibuka ang kanyang bibig at handa nang gumawa ng mahinang tunog. Napasimangot din si Jiang Shuila at gustong tumigil ngunit hindi makahanap ng dahilan. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay si Old Lady Jiang, ang kanyang sariling elder. Nang malapit nang tumahol si Old Lady Jiang na parang aso, biglang humarang si Alex Dixon. Tama na, Old Lady Jiang, hayaan mo na lang na tumahol si Jiang Shuaimang na parang aso. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon, sana ay ilagay niya ang kumpanya bilang top priority sa palabas at huwag gumawa ng anumang bagay na makakasira sa kumpanya. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at naglakad palabas ng meeting room nang hindi man lang tumitingin kay Old Lady Jiang. Sa kanyang likuran, si Old Lady Jiang ay tila ganap na walang lakas habang siya ay nakaupo sa upuan at humihingal. Gumaan din ang pakiramdam ni Jiang Shuila habang palihim siyang nakahinga ng maluwag. Lumabas si Alex Dixon sa meeting room, gusto lang niyang turuan ng leksyon ang dalawang ito at ayaw niya talagang mapahiya si Old Lady Jiang. Pagkatapos ng lahat, para mapahiya si Old Lady Jiang, si Jiang Shuila ay natigil sa gitna at nasa dilema din. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa harap ng bulwagan ng kumpanya.
ang mga tao ay tila naakit ng isang bagay habang sila ay sumiksik sa pinto na parang isang pulutong ng mga bubuyog. Abnormal na excited sila. Tingnan mo, nandito na ang malaking bituin. Kabanata 828. Naglakad si Alex Dixon at nakita ang isang maliit na figura na nakasuot ng salaming pang-araw at isang headscarf na nakapalibot sa karamihan. May dalawang security guard ng kumpanya sa gilid, sinusubukan ang kanilang makakaya upang mapanatili ang kaayusan. Nang makita siyang lumakad, ang mga figura ay nagmamadaling lumabas sa karamihan at tumakbo sa kanyang tabi, na bumubulong sa mahinang boses. Kuya Alex, hindi ko maintindihan. Malinaw na nakasuot siya ng sarap pang-araw, ngunit nakilala pa rin siya. Ngumiti si Alex Dixon at umiling, sinabing, ang logo sa mukha mo ay halata, syempre makikilala mo ito. Ang simbolo na binanggit niya ay isang wine red beauty mark sa baba ni Ruan Lingzo. Ang beauty mark na ito ay maaaring ituring na kanyang espesyalidad, kapag pinare sa kanyang maputi na balat, para itong coral. Ang sinumang nakakita sa kanya ay magkakaroon ng malalim na impresyon sa taling ito. Kaya naman, kahit na nakasuot ng sunglass si Ruan Lingzo, nakilala pa rin siya ng mga tao sa kumpanya sa isang sulyap. Wala talagang paraan, bamantong hininga si Ruan Lingzo. Nakita ni Alex Dixon na parami ng parami ang mga tao sa paligid at natatakot siyang magdulot ng gulo. Kaya sinabi niya, una na tayo, ihahatid kita sa opisina ni President Jiang. Tuma-NGO si Ruan Lingzo at sinundan siya sa elevator. Ngayon, ibinaba niya ang paunawa at tumakbong mag-isa, hindi niya inaasahan na makikilala pa siya. Sa opisina, nakita ni Jiang Shuela si Ruan Lingzo na pumasok at natigilan sandali, pagkatapos, magalang niyang inilahad ang kanyang kamay. Hello, Jiang Shuela, I really didn't expect na si Miss Ruan ay darating ng ganito kabilis, akala ko babalik ka kapag may time ka. Tanong din ni Alex Dixon, I heard from your manager that the schedule is full, right? Did you reject the notice when you came over today? Tuma-NGO si Ruan Lingzo, pagkatapos ay nagmamadaling umiling at sinabing, orihinal akong nagkaroon ng panayam sa isang reporter ngayon, ngunit ang reporter mula sa media na ito ay lalong tuso, ang ahente ang nagwalis ng pila, hindi ko gustong pumunta para magsimula, kasama. Casual niyang sinabi ito. Ngunit malinaw na alam ni Alex Dixon na malamang na tinanggihan niya ang panayam dahil gusto niyang maging tagapagsalita para sa kalusugan ng kumpanya. I'm really sorry. Sa sobrang abala ko ay kinailangan kong magalit si Miss Ruan para lumapit. Tumayo si Jiang Shueli at nakipagkamay sa kanya. Kung ganoon ay huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Tapusin muna natin ang kontrata. Makalipas ang isang oras, natapos na rin sa wakas ang preliminary endorsement contract. Si Ruan Lingzo ay taimtim na nilagdaan ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Ayon sa kontrata, siya ang magiging tagapagsalita para sa Red Fescue Health Wine ngayong taon, ang endorsement fee na 1 milyon ay ibibigay lahat sa Project Hope sa kanyang pangalan. At saka, kung magpapatuloy siya sa pag-endorso sa susunod na taon, tataas lang ng 1 milyon ang endorsement fee. Ngayon, si Ruan Lingzo ay nagsimula ng magkaroon ng kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng pag-asa sa maraming dalawang babaeng lead ng isang bagong serye. Ang pag-endorso na ito ay maaaring ituring na isa na may pinakamataas na sweldo sa lahat ng kanyang mga anunsyo. Ipinahayag din ni Jiang Shuela ang kanyang pasasalamat sa kanya. Alam din niya kung hindi dahil kay Alex Dixon, tiyak na hindi tatanggapin ni Ruan Lingzo ang advertisement ng pag-endorso ng kumpanya. Pagkalabas ng opisina, muling isinuot ni Ruan Lingzo ang kanyang salaming pang-araw. Kuya Alex, kailangan ko pang lumahok sa isang iba't ibang panayam, kaya hindi ako makikipagpalitan ng kasiyahan sa iyo, ililibre kita ng pagkain sa ibang araw. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, ganyan ka lang, paanong hindi ka magiging sanhi ng sensasyon kapag naglalakad ka sa labas, ibigay mo sa akin ang address, at ihahatid kita doon. Bumilis ang sasakyan sa highway. Si Alex Dixon ang kumilos bilang driver at ipinadala si Ruan Lingzo sa lugar ng panayam. Nakipagkwentuhan siya habang nagmamaneho. Naging abala ka sa trabaho kamakailan, tama? Naging abala ako, sabi ni Wang Yao, bamantong hininga din si Ruan Lingzo habang nagsasalita at medyo nababalisa, kahit na wala akong oras para puntahan ka. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, the more work you have, the more it means that you're popular. Tuma-NGO si Ruan Lingzo at sinabing,
Kuya Alex, pupunta ngayon ang ahente ko sa press conference para magpaliwanag. Pwede mo ba akong samahan sa interview mamaya? Walang problema, sumang-ayon kaagad si Alex Dixon. Pagkatapos ng lahat, pumunta si Ruan Lingzo sa kumpanya para pirmahan ang kontrata sa pag-endorso para sa kanya at itinulak pa ang press conference. Paano niya matatanggihan ang ganoong kaliit na bagay? Sa sobrang bilis, huminto ang sasakyan sa entrance ng isang 5-star hotel. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin. Ano? Wala sa set ang audition mo, kundi sa hotel. Ito ay isang variety show tungkol sa masasarap na pagkain. Nag-i-interview kami ng mga artista, kailangan din naming ipakita ang aming mga kasanayan sa pagluluto, sabi ni Ru Lingzo habang nagmamadaling pumasok. Ang direktor ay hindi lamang nakararanas ng mga kasanayan sa pag-arte at katanyagan, at ito ay lalo na idiniin na ang mga artista ay kailangang pumasa sa pagsusulit sa pagluluto, at kailangan nating ipakita ang ating mga kasanayan sa pagluluto. Mamaya magluluto ako ng kalahating buwan. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, wala siyang alam sa entertainment industry, hindi niya inaasahan na magiging ganito kagulo ang mga artista kapag nasa variety show sila. Sorry, natagalan ako. Nagmamadaling tumakbo si Ruan Lingzo sa restaurant at paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa production team. Bagamat mayroon siyang kaunting sabigan sa sandaling ito, kumpara sa A-list big shots, malayo pa rin siya rito. Biglang humarang sa harapan niya ang isang babaeng may heavy makeup at makeup. There's no need to go in, the director has already decided to give me the spot. Saan ka ba nanggaling? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Wang Wanteng, mangyaring tumabi, nanlamig ang magandang mukha ni Ruan Lingzo habang malamig na sinabi, hindi pa ba nagsimula ang pagpili ng papel, anong karapatan mo para magdesisyon? Hindi naiwasang tumingala si Alex Dixon nang marinig ang mga salitang Wang Wanteng. Hindi ba ito ang babaeng bida na gustong i-promote ni Jiang Shuaimang? Hindi niya inaasahan na makakabangga siya rito. Nakita niya na ang taong humaharang sa dinadaanan ni Ruan Lingzo ay isang magandang babae na may curvy figure, nagsuot siya ng makapal na makeup at nakasuot ng masikip na pink na low-cut na damit, halos halata na ang suot niyang damit na ito, at ang buong katawan niya ay nagbuga ng masaganang Chanel perfume. Ito ay talagang isang bola-bola, umiling si Alex Dixon sa kanyang puso, hindi nakakagulat na si Jiang Shuaimang ay sabik na pasayahin siya. Ang ganitong uri ng mapanlinlang na babae ay tiyak na pumatay sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Si Wang Wanteng ay kumikinang ng maliwanag at may malakas na aura, kung ikukumpara sa kanya, ang dalisay na Ruan Lingzo ay halatang natatabunan. Tigilan mo na ang pagpapanggap na puro, humalukip-kip si Wang Wanteng at marahas na nagmura. Sino ang hindi nakakaalam na ikaw, isang maliit na B*TCH, ay isang slutty fox? Napagpasyahan na ako na maging tagapagsalita ng Jiang's Corporation, ngunit napunta ito sa iyong mga kamay. Kung sasabihin mo na hindi mo ginawa, matulog ka sa akin, sinong maniniwala sa iyo? Hindi pa rin niya alam na si Alex Dixon ang boss sa likod ng mga eksena ng joint ventures, kaya nang makita niya si Ruan Lingzo, agad niyang inilabas ang galit sa kanya. Huwag mo akong sir-on, namula ang magandang mukha ni Ruan Lingzo habang galit na sinabi, gusto ng Jiang's Corporation na mag-endorse ako ng mga produkto, desisyon iyon ng kumpanya. Pagkatapos niyang magsalita, ayaw na niyang makipagtalo kay Wang Wanteng at dirdiretsong naglakad. Sa hindi pagkakataon, nang siya ay humakbang pasulong, hinawakan ni Wang Wanteng ang kanyang braso at marahas na kinaladkad siya pabalik. She cursed, hindi mo ba narinig? I told you to get lost. Hayaan mo akong pumasok para sa isang pakikipanayam. Pagpupumiglas ni Ruan Lingzo. Binigyan ako ng director ng role, wag mo nang isipin yun, dilat na dilat ang mga mata ni Wang Wanteng habang siya ay umuungal ng mabangis. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang palad at binigyan siya ng isang pabilog na sampal, akmang sasampalin siya nito. Nakakunot ang noo, sumugod si Alex Dixon at hinawakan ang braso ni Wang Wanteng, pagkatapos, malamig niyang sinabi, umalis ka. Pagkasabi noon ay pinalakas niya ang kanyang mga daliri. Agad na binitawan ni Wang Wanteng ang kanyang kamay at tumili. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang pulso. Nagpapasalamat na tuma-NGO si Ruan Lingzo kay Alex Dixon pagkatapos niyang makatakas. It hurts to death this old lady. Si Wang Wanteng ay nasa sobrang sakit na halos tumulo ang luha sa kanyang mga mata. She fiercely pointed at Alex Dixon's nose and cursed. Saan ang galing ang basurang ito?
Sinong nagpapasok sa'yo? How dare you touch me? Kilala mo ba kung sino ako? Kabanata 829. Sino ka? Hindi ako interesado, malamig na sabi ni Alex Dixon, pero kung maglalakas loob kang hawakan muli, hindi magiging problema para sa iyo na maban sa bilog. Hey, nanaginip ka ba? Galit na galit si Wang Wanteng kaya natawa siya. Alam mo ba kung ilang sponsor ako? Ang isang talunan na wala man lang higit sa 500 yuan sa kanyang damit ay talagang nang ahas na sabihin na gusto niyang ipagbawal siya. Ang mga namumuhunan na kanyang namuhunan ay pawang mga big shot sa industriya ng entertainment, hindi sila mabilang sa 2 kamay. Mga negosyante, ngumiti si Alex Dixon ng sarkastiko, kailan mo ba itong ginawang sariwa at pino, at saka, oras na para gamutin ang iyong sakit sa pamamagitan ng ginekolohiya. Mag-ingat na huwag ikalat ang salitang 10 hanggang 100. Nang hawakan niya ang palso ni Wang Wanteng kanina, diniinan niya ang palso nito at alam niyang hindi siya mabuting tao. Hindi lamang siya nagdurusa sa sakit na ginekologiko, ngunit mayroon din siyang higit sa 2 numero ng pagpapalaglag, ang kanyang pribadong buhay ay kakilakilabot. Naiinis pa nga siya sa ganitong klaseng walking bus. Ano bang pinagtatalunan mo? Isang malalim na sigaw ang nagmula sa gilid. Isang medyo may edad na mataba na nakasuot ng itim na sombrero at 2 katulong na agresibong lumakad. Nang makita siya, agad na binawi ni Wang Wanteng ang kanyang mabangis na tingin at naglagay ng nakakaawang tingin. Umiyak siya, Director Joe, ang taong ito ay lumabas nang wala sa oras at niloko ako. Wala pang 5 segundo ang bilis niyang magpalit ng ekspresyon ng mukha na ikinagulat ni Alex Dixon. Gaya ng inaasahan sa isang artista, naging pag-alit siya na parang pag-flip ng libro. Mabilis na sinabi ni Ruan Lingzo, Director Joe, isa siyang kaibigan na sumama sa akin, inatake ako ni Wang Wanteng ngayon lang, kaya naman kaibigan ko. Tama na, bago pa matapos si Director Joe, walang pakundangan siyang pinutol, maaari ka nang umalis, napagpasyahan na ang iyong tungkulin na ibigay kay Wang Wanteng, hindi na kailangan ng interview. Ano? Ang magandang mukha ni Ruan Lingzo ay agad na namutla. Director Joe, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Gusto ko talagang sumali sa palabas na ito. Nag-practice pa ako ng pagluluto ng buong buwan. Namumutla na ang braso ko. Malinaw na sinabi mo, bakit ang tagal mo pa? Si Director Joe ay may hindi kaaya-ayang tingin sa kanyang mukha. Pagkatapos, mabangis niyang itinuro si Alex Dixon at sinabing, at ikaw, kung maglakas loob kang asarin muli si Wanteng, huwag mo akong sisihin sa pagdemanda sa iyo ng kamatayan. Haha, salamat sa pagsuporta sa akin, Director Joe. Napangiti si Wang Wanteng sa braso ni Director Joe at makahulugang sinabi, pupunta ako sa kwarto mo ngayong gabi para kausapin ka, Director Joe, kailangan mong hintayin ako. Huwag kang mag-alala, maghihintay ako kahit gaano pa kagabi. Si Director Joe ay may kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha habang kinurot niya ang baywang ni Wang Wanteng sa harap ng karamihan. Pinahit ni Wang Tingwan ang kanyang payat na baywang at buong pagmamalaking pumasok kasama si Director Joe sa kanyang mga bisig. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang tumalikod at mapanuksong sabihin kay Ruan Lingzo, umalis ka rito kasama ang iyong talunan. Pagkapasok nilang dalawa, namumula ang mga mata ni Ruan Lingzo nang sabihin niya kay Alex Dixon sa mahinang boses, Kuya Alex, ginawa kong libre mo ang biyaheng ito. Tara na. Sino si Director Joe? Siya ang may karapatang magdesisyon kung sino ang pipiliin. Tumayo si Alex Dixon, nakatingin sa likod ni Wang Wanteng. Ngumuso si Ruan Lingzo at walang magawa, actually, assistant director siya, pero kamag-anak siya ng investor, parang bayaw siya. Kaya siya ang namamahala sa buong production crew, at saka, alam niya maraming big shots mula sa underground forces madalas silang kumain at uminom, at ang huling direktor ay na-offend pa niya ang isang grupo ng mga gangster at binugbog sila hanggang sa maging ang kanilang mukha namamaga at namamaga. Ganun ba, aling kumpanya ang nag-invest sa program mo na ito? Tanong ni Alex Dixon. Nag-isip sandali si Ruan Lingzo at sinabing, ang itinuturing na sponsor ay isang subsidiary na kumpanya sa ilalim ng Chin Group, mukhang 20 milyon ang kanilang namuhunan bilang title sponsorship fee. Pamilya Chin, may kakaibang ekspresyon si Alex Dixon. Oo, anong meron? Wala naman, ngumiti si Alex Dixon at humakbang papunta sa set. Let's go, tutulungan kitang maibalik ang papel na ito. Natigilan si Ruan Lingzo,
Paano niya ito makukuha? Posible kayang magtapon siya ng pera sa kompetisyon ng Chin family. Paano ito naging posible? Kahit na tinulungan siya ni Alex Dixon na makakuha ng mga sponsor, hindi pa rin niya maitatapon ang pera sa Chin family. Kahit na ang pamilya Chin ay hindi isa sa 4 na pangunahing pamilya, sila ay konektado sa Su family, sa mga tuntunin ng mga kalagayang pinansyal, ang ari-arian ng pamilyang Q ay maaaring may rank sa 4 na pangunahing pamilya, sadyang ang pamilyang Chin ay palaging nananatiling mababang profile. Sa sandaling ito, pumasok na si Alex Dixon ng may malalaking hakbang, walang pagpipilian si Ruan Lingzo kundi sundin siya. Sa field, nakaupo si Wang Wanteng sa kondongga ni Director Joe, dumampot siya ng isang mansanas at ipinasok ito sa kanyang bongga. Habang pinapakain niya ito, sinabi niya sa mahinang boses, Director Joe, masarap ba? Pupunta ako sa kwarto mo ngayong gabi at ako mismo ang magpapakain sa iyo. Mukhang nabighani si Direk Joe, hinawakan niya ang binti nito at sinabing, I'll wait for you tonight, halika ng maaga. Ang mga tauhan sa tabi niya ay nagpapanggap na walang naririnig o nakikita, maging ang direktor ay napasimangot at pumikit na lamang. Sino ang humiling kay Director Joe na magkaroon ng backer? Kung sino man ang nakasakit kay Director Joe, magsampa siya ng reklamo sa kanyang bayaw, tatawagan niya ang Chin family at hinihiling sa kanila na umalis sa anumang oras. Hindi nakatiis ang A-list male star kahapon na nanligaw si Director Joe sa babaeng aktor, kaya hindi niya napigil ang magsalita. Ngayon, nakatanggap siya ng tawag mula sa Chin family, na humihiling sa kanya na umalis sa set at binalaan pa siya na Ivan. Huwag tumingin sa maliwanag at maliwanag na industriya ng entertainment, kung sino man ang may pera sa likod ay ang tunay na ama. Nililigawan ni Direk Joe si Wang Wanteng nang biglang may lumitaw na anino sa kanyang harapan. Galit siyang tumingala, nang makitang malinaw ang pelikula ay agad siyang umungol, wala ka bang utak? Di ba? Sabi ko magwala ka. Hindi ka ba nakakaintindi ng lengguwahe ng tao? Pagkasabi niya noon ay agad siyang sumigaw, Security, palayasin mo agad itong talunan sa studio. Tumayo si Alex Dixon sa kanyang harapan at sinabing, Joe Hua, nandito ako para ipaalam sa iyo. Kung humingi ka ng tawad kay Miss Ruan ngayon at lumabas ka sa production team, walang mangyayari, kung hindi, magsisi ka sa bandang huli. Natigilan si Joe Hua ng ilang segundo, bigla siyang napatalon sa galit at tinuro ang ilong niya habang nagmumura. F***CK, sino ka ba para magpakitang gilas sa harapan ko? Sa oras na ito, naabutan din ni Ruan Lingzo, nang marinig niya na magkaharap sina Alex Dixon at Joe Hua, agad siyang nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Alam niya ang background ni Joe Hua at natakot siya na si Alex Dixon ay matatalo, kaya nagmadali siyang humingi ng tawad. Paumanhin, Director Joe, aalisin ko ang aking mga kaibigan ngayon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumakad pasulong si Wang Wanteng na may madilim na ekspresyon, binigyan niya ng 2 malalaking sampal ang maselang mukha ni Ruan Lingzo. 2 marka ng palad ang agad na lumitaw sa magandang mukha ni Ruan Lingzo, pulang-pula ang mga ito kaya umagos pa ang mga luha sa kanyang mga mata. Inihagis ni Wang Wanteng ang kanyang masakit na kamay na parang walang nangyari, pagkatapos, lumingon siya at ngumiti kay Joe Hua para i-claim ang kanyang credit. Director Joe, tuturuan ko ng leksyon ang asong ito. Tinak pa ni Ruan Lingzo ang kanyang nasusunog na mukha ng kanyang mga kamay, sa sobrang sakit ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata, maging ang direktor at ang mga tauhan sa tabi niya ay hindi nang ahas na humakbang para pigilan siya. Ang Joe Hua na ito ay isang tyrant sa production team, walang nang ahas na i-provoke siya. Sa sandaling ito, naglakad si Alex Dixon at biglang hinawakan ang buhok ni Wang Wanteng, pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at binigyan siya ng isang malakas na sampal, wala pang 30 segundo, nakarinig siya ng palakpakan na parang sitaw na sumasabog, sa oras na bumalik sa katinoan ang mga tao, 2 beses na siyang sinampal ni Alex Dixon ng sabay-sabay, pagkatapos, casual niyang binawi ang kamay at ibinagsak siya sa lupa. Kabanata 830 natigilan ang mga tao sa paligid. Maging si Ruan Lingzo ay tinakpan ng kanyang maliit na bibig na mukhang hindi makapaniwala. Agad na namamaga ang mukha ni Wang Wanteng na parang ulo ng baboy, na may dugong umaagos mula sa kanyang ilong. Bumagsak siya sa lupa, umiiyak sa sakit. Masakit, pumangit na ako, Director Joe. Gusto niyang ilabas ang galit niya sa akin at turuan siya ng leksyon, buhu.
Security, bugbugin mo siya. Nagngangalit si Johua. Pagkatapos, itinuro niya ang ilong ni Ruan Lingzo at umungal, gusto mo bang mag-film? Mangarap ka. Sa darating, gusto kong makita kung aling kumpanya ang maglalakas loob na hanapin ka para sa isang palabas. Ang ilang mga artista sa tabi niya ay lahat ay may gloating expression sa kanilang mga mukha. Si Johua ay may suporta ng Chin family, at siya ay nasa entertainment industry sa loob ng maraming taon, kaya marami siyang koneksyon. Ang kanyang mga salita ay katumbas ng pagbabawal kay Ruan Lingzo. Si Ruan Lingzo ay nakakuha ng kaunting sabigan, para talagang masaktan si Director Joe para sa isang talunan, siya ay sadyang malas. Si Ruan Lingzo, na tumabi kay Alex Dixon, ay nagkaroon din ng kaunting pagbabago sa ekspresyon, ngunit nagmatigas siya sa kanyang mga ngipin at sinabing, Director Joe, kahit anong mangyari, kaibigan ko si elder brother Alex, kung makakita ka ng haharap sa kanya, hindi ako papayag. Habang nagsasalita siya, naglakad siya pasulong at humarang sa harap ni Alex Dixon. Hinimok ng mga tripulante sa tabi si Ruan Lingzo na magsumite at humingi ng tawad kay Johua. Hindi na niya kailangang ibaba ang ulo at humingi ng tawad. Nawalan siya ng magandang kinabukasan para sa isang walang katulad ni Alex Dixon. Hindi ko hahayaang ibuli niya si Kuya Alex, galit na sabi ni Ruan Lingzo. Kahit anong mangyari, hindi siya humingi ng tawad. Huwo, sino ka sa tingin mo? Ngumisi si Johua. Kaunting lingga lang, at talagang tinatrato mo ang iyong sarili tulad ng isang piraso ng cake, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ayos lang kung hindi ka mawala, ngunit bububugin din kita. Sa sandaling ito, biglang nagkagulo sa pinto. Mahigit 10 bodyguard na nakaitim ang pumasok na may malalaking hakbang, at pumila sa dalawang hanay. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pambihirang aura ang pumasok sa studio na may dalawang katulong na sumusunod sa kanyang likuran. Hindi ba ito si Boss Wu? Nang makita ni Johua ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, agad siyang nagbago mula sa pagiging mabangis at mabangis, nagmamadali siyang yumuko at naglakad pasulong, Director Wu, bakit libre kang pumunta? Bago pa man siya makatapos sa pagsasalita, isang bodyguard ang humakbang pasulong at walang pakundangan na itinulak siya palayo. Muntik nang malaglag si Johua sa lupa, napaangat siya ng ulo sa gulat. Hindi man lang siya nilingon ni Boss Wu, nilagpasan niya ito at naglakad sa harap ni Alex Dixon. Mr. Dixon, I'm really sorry, it's all our fault, please forgive us, Mr. Dixon. Sa harap ng lahat ng mga tripulante, si Director Wu ay yumuko ng 90 degrees at diretsyong tinutukan si Alex Dixon. Patawarin mo kami, Mr. Dixon, ang 4 na katulong sa likod ni Boss Wu at higit sa 10 bodyguard na nakaitim ay sabay-sabay na yumuko at humingi ng paumanhin kay Alex Dixon. Wow, Boss Wu, natigilan si Johua at kapansin-pansing nagbago ang kanyang mukha. Ano nga ba ang nangyari, nanaginip ba siya? Lahat ng nasa crew ay natulala din on the spot. Ito ang ama ng sponsor ng film crew, ang nakikitang investor, si Direk Wu. Siya ang pangkalahatang tagapamahala ng isang subsidiary na kumpanya sa ilalim ng Chin Group, isang pangunahing mamumuhunan na pinuri at pinuri ng lahat ng mga celebrity at sikat na direktor sa industriya ng entertainment. Sa napakarangal na pagkakakilanlan, talagang yumukod siya kay Alex Dixon sa harap ng lahat. Mariing pinaikit ni Johua ang kanyang mga mata at hindi pa rin bumabalik sa kanyang katinoan. Tinakpan din ni Ruan Lingzo ang kanyang maliit na bibig sa pagkagulat at mukhang hindi makapaniwala. Sa oras na ito, mahinang tuma-NGO si Alex Dixon at saka sinabing, ikaw na lang ang bahala sa mga bagay dito. Oo, nagdulot ako ng gulo kay Mr. Dixon. Akin ito, hindi, hahawakan ko ito ng maayos. Nakayuko pa rin si Boss Wu nang sumagot, umayos lang siya ng upo pagkatapos niyang magsalita. Lumingon siya at sinabi kay Johua na may galit sa mukha, ikaw, lumapit ka kaagad at humingi ng tawad kina Mr. Dixon at Miss Ruan, pagkatapos mag-sorry, umalis ka na sa set. Boss Wu, nanginginig si Johua sa gulat. Hindi siya pinansin ni Boss Wu, naiinip niyang sulyap kay Wang Wanteng at sinigawan ng crew, at ang babaeng ito, sabihin sa kanya na umalis ka agad dito, mula ngayon, ang Chin Group ay hindi mamumuhunan ng kahit isang sentimo para sa anumang programang kanyang sinasalihan. Ano, para siyang nabigla sa kuryente, napasigaw si Wang Wanteng sa gulat,
agad namang namutla ang mukha niya sa takot. Ang sangay na kumpanya ng Chin Group ay isang sikat na mamumuhunan sa industriya ng entertainment, naging kaibigan din sila ng maraming sikat na kumpanya ng pamumuhunan, ang mga salita ni Boss Wu ay pinagbabawalan siya. Sabi ni Joe Hua sa takot, Boss Wu, ano ang nagawa kong mali, na-offend ka ba ni Wanteng? Malamig na sumangot si Boss Wu mula sa kanyang mga butas ng ilong, hindi mahalaga kung nasaktan mo ako. Ngunit hindi mo dapat masaktan si Mr. Dixon, siya ba ay isang tao na maaari mong masaktan? Siya, hindi ba siya talo? Ang puso ni Joe Hua ay lubhang nayanig, at siya ay galit na lumingon kay Alex Dixon. F***CK, hindi niya akalain na may background din pala itong talunan. Bakit hindi ka humihingi ng tawad kay Mr. Dixon? Sigaw ni Boss Wu. Sa oras na ito, huminahon si Joe Hua mula sa kanyang pagkataranta at sinabing may seryosong mukha, Boss Wu, bagaman ikaw ang general manager ng kumpanya ng pamumuhunan, ang aking kapatid na babae ay miyembro ng pamilya Chin, nang tawad sa itong talunan. Joe Hua, alam mo ba kung sino ang nasaktan mo? Galit na galit si Boss Wu kaya nagalit siya. Tinuro niya ang ilong ni Joe Hua at hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kayabang. Ngumuso si Joe Hua mula sa kanyang ilong at sarkastikong sinabi, gaano man kalakas ang lalaking Dixon na ito, ang Chin family ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang mukha. Sa huli, ang isang pangungusap mula sa aking kapatid na babae ay mas mahirap kaysa sa 10 salita mula sa iyo. Ang kanyang kapatid na babae ay nagpakasal sa isang sangay ng pamilya ng Chin family. Ang kanyang asawa ay lubos na pinahahalagahan ng pinuno ng pamilyang Chin. Isa rin siyang senior executive sa grupo. Ang kanyang kapatid na babae ay casual na humihip ng unan at 10-10 milyong dolyar na halaga ng puhunan ay nasa kanyang mga kamay. Paano niya maibibigay ang utos kay Wu? Sa karamihan, ang background ni Alex Dixon ay nasa parehong antas ng Boss Wu, kahit gaano pa siya kataas, hindi niya makikilala ang Chin family. Director Joe, tawagan ka agad ang iyong bayaw, sabihin mo sa kanya na may nang-aapi sa atin. Napaiyak si Wang Wanteng sa tuwa habang patuloy na pinupukaw siya. Tuma-NGO si Joe Hua at binigyan ng masamang tingin si Alex Dixon, pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang bayaw. Nang makitang lumaki na ang usapan sa ganoong lawak, nabahala ang lahat sa production team. Kung ang Chin family ay nag-withdraw ng kanilang mga pondo dahil sa galit, ang buong crew ay kailangang makipaglaro sa kanila. Maraming tao ang nagsimulang sisihin ang lahat ng ito kay Ruan Lingzu. 5. Ano ang nangyayari, kung hindi dahil dinala ni Ruan Lingzu ang lalaking Dixon na ito, lahat ay may makakain. Ruan Lingzu, mas mabuting humingi ka ng tawad kay Director Joe, para sa isang talunan, gagawin mo ba ito upang tayong lahat ay hindi makapagpelikula at walang palabas? Tama, ang dinala mo ay kamag-anak ni Boss Wu, tama ba? Ang bayaw ni Director Joe ay miyembro ng pamilya Chin, kaya mo ba siyang i-provoke, bilasin mo at humingi ng tawad? Sa ilang sandali, ang mga tripulante na nakiramay kay Ruan Lingzu kanina ay nagsimulang pamuna sa kanya. Maging ang ilang artista ay nagsimulang kutsain siya. Lingzu, you can't be having affair with this Dixon guy, right? Are you obsessed? Sa gitna ng alon ng mga sumpa, buong pagmamalaking hinawakan ni Joe Hua ang kanyang telepono, hanggat tinawag niya ang kanyang bayaw, hindi banggitin si Ruan Lingzu, kahit si Boss Wu ay kailangang ibaba ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa kanya. Paulit-ulit na tumunog ang telepono, 4 o 5 sunod-sunod na tawag si Joe Hua, ngunit hindi sumasagot ang kabilang partido. In the end, pinatay niya talaga ang phone. Kakaiba? Anong nangyayari? Bakit hindi sinasagot ng bayaw ang phone ko? Nagulat si Joe Hua at muling tinawag ang kanyang kapatid. Abangan ang susunod na kabanata.